Sa nakaraang video, mabilis na tumayo si Karen at nagmamadaling umalis na halatang balisa. Naiwan si Taishi na nakatitig lang, litong-lito at naguguluhan. Dahan-dahan niyang na-realize na may mali. Sa loob-loob niya, alam niyang hindi lang simpleng kwentuhan ang dahilan kaya siya tinawagan ni Karen kagabi, malamang ay gusto nitong ibahagi ang isang problema. Bago pa tuluyang makatakbo si Karen, agad tumayo si Taishi at hinabol siya. Paulit-ulit na tinatawag ang pangalan nito na parang isang asong ulila na biglang nakita ang amo. Sunod-sunod niyang tinatanong kung ano ang nangyayari pero hindi siya sinasagot ni Karen. Ilang sandali lang, nakarating sila sa ospital, at habang hinahabol pa rin siya ni Taishi, diretso itong pumasok at dumiretso agad sa isang silid. Mula sa di kalayuan, napansin ni Taishi ang isang grupo ng tao na nakatayo sa labas ng kwarto kung saan naroon si Karen. Nagtaka siya kung may kakilala ba itong na-hospital. Ilang saglit pa, bigla niyang narinig si Karen na sumigaw ng "Mama." Bago ito gumuho sa sahig, agad siyang nakaramdam ng matinding kaba at takot. Pagkapasok ni Karen sa kwarto, naupo naman si Taishi sa isang bench malapit sa isang lalaki. Magalang siyang tinanong nito kung kaklase ba siya ni Karen. Tumango si Taishi at ipinaliwanag na dati silang classmates, bagaman tumigil siya sa pag-aaral ilang araw na ang nakalipas. Tahimik lang na tinanggap ng lalaki ang sagot niya. Habang nakatingin dito, doon niya lang na-realize na ang kaharap niya ay si Akisuki Kazuma, ang chairman ng Akisu Group na madalas niyang makita sa balita. Tahimik na inamin ni Taishi sa sarili na lagi niyang iniisip si Kazuma bilang isang malamig at seryosong negosyante, hindi niya inasahang makikita ito sa ganitong kalagayan. Sa mga sumunod na sandali, nagpasalamat si Kazuma kay Taishi dahil naging kaibigan ito ng anak niya. Umamin siyang bilang isang ama, madalas niyang napapabayaan ang pamilya at ginagamit ang trabaho bilang dahilan, kaya lagi siyang may guilt kay Karen. Agad umiling si Taishi at sinabing kabaliktaran ang nangyari, si Karen ang laging nag-aalaga sa kanya. Ipinaliwanag niyang mabait si Karen at palaging iniisip ang kapakanan ng kanyang mga kaibigan. Bahagyang ngumiti si Kazuma at nagpasalamat kay Taishi sa maganda nitong sinabi tungkol sa anak. Ikinwento niyang masayahin si Karen noong bata pa ito, pero nagsimulang mangulila at maging malungkot nang magkasakit ang kanyang ina. Biglang bumigat ang tono ng kanyang boses at sinisi ang sarili, sinasabing kasalanan niya ang lahat. Inamin niyang labis siyang nalulong sa trabaho kaya ngayong nasa ganitong sitwasyon ang pamilya niya, sa kanya lang naramdaman ang bigat ng pagsisisi. Doon nakaramdam ng bigat sa sikmura si Taishi at hindi niya napigil ang tanungin, medyo kinakabahan, kung ganoon na ba talaga kaseryoso ang kondisyon ng ina ni Karen. Ilang segundo na nanahimik si Kazuma bago umamin na sinabi ng doktor na dapat na silang maghanda. Dagdag pa niya, kahit gaano karaming pera ang ginastos niya sa mga bihirang halamang gamot, wala na raw talagang magagawa. Parang tinamaan si Taishi ng isang matinding hampas. Tahimik lang siyang naupo, ramdam ang bigat ng sitwasyon, at hindi alam kung ano ang sasabihin. Pagkatapos ng ilang sandali, siya na ang bumasag ng katahimikan. Ibinahagi niyang nawala ang kanyang mga magulang sa isang aksidente at naaalala pa rin niya ang frustration na wala siyang magawa noong naiwan siyang mag-isa sa mundo. Kasabay nito, bigla niyang naalala ang isang bagay na minsang ginawa ni Karen para sa kanya. Noong nag-aaral pa sila sa klase, nilapitan siya nito at tinanong kung gusto niyang sabay silang mag-review para sa exams, at masaya pa siyang pinuri na magaling siya sa math. Ngumiti ng bahagya si Taishi at sinabi niyang walang estudyanteng mas magaling sa math kaysa kay Karen, at siya lagi ang nangunguna sa exams. Ikinwento niya na si Karen pa mismo ang nag-suggest na mag-share sila ng secret study notes at in-encourage siyang makipagsabayan sa scores nito. Para kay Taishi, pakiramdam niya ay parang sinasabi ni Karen noon na dapat siyang magpatuloy at huwag sumuko. Habang nakatingin sa ama ni Karen, inamin ni Taishi na sa pagkakataong ito, gusto naman niyang siya ang tumulong kay Karen. Ngumiti si Kazuma at sinabing gumaan ang loob niya sa pagkakaalam na may ganitong kaibigan ang kanyang anak. Idinagdag pa niya na sana, hindi magbago ang mga damdaming iyon. Pagkatapos, may lumapit kay Kazuma at tinawag siyang chairman, sabay sabi na handa na ang online meeting. Tumango siya at sinabing susunod na siya. Nang tumayo, nagpaumanhin siya, ipinaliwanag na dahil sa posisyon niya, kahit sa ganitong oras ay kailangan pa rin niyang magtrabaho. Agad naman siyang sinabihan ni Taishi na huwag mag-alala at mag-focus na lang sa trabaho. Habang naglalakad palayo, tumingin pa si Kazuma kay Taishi at nagsabi ng isang pabor. Dahil siguradong mahuhuli siya sa meeting, maaari bang samahan ni Taishi si Karen ng ilang sandali?
Tumalon agad si Taishi mula sa upuan at masigasig na pumayag, sinabing siya na ang bahala. Sa isip niya, muntik na niyang matawag si Kazuma bilang father-in-law, at halos mabulalas ito, isang pagkakamaling pwedeng maging social disaster. Agad niyang pinilit ang sarili na kontrolin ang bibig at mag-ingat sa sasabihin. Nang makaalis na si Kazuma, pumunta si Taishi sa kwarto ng ospital at sumilip sa bintana ng pinto. Bumigat ang kanyang pakiramdam habang tinatanong si Purun kung may paraan pa ba para gumaling ang ina ni Karen. Sabi niya, tiyak na may paraan pa, at gusto niyang suklian ang kabutihan na ipinakita ni Karen sa kanya. Sa narinig, nag-isip si Purun, saka tumalon mula sa balikat ni Taishi patungo sa kanyang ulo. Nagtaka si Taishi nang biglang gumamit ng kapangyarihan si Purun at nag-project ng imahe ng isang bulaklak. Lalo siyang nalito habang nakatingin, hanggang sa muling tumalon si Purun sa sahig at ipakita ulit ang imahe ng bulaklak. Doon, binago niya ang anyo ng katawan niya, ipinapakita kung paano siya lumalakas matapos kainin ito. Nanlaki ang mga mata ni Taishi at tinanong kung pwedeng iligtas ng bulaklak na iyon ang ina ni Karen. Muli namang tumalon si Purun sa ulo niya, na nagpangiti kay Taishi. Masaya niyang sinabi na alam niyang may paraan si Purun. Pinuri niya ito at agad nagtanong kung saan nila mahahanap ang halaman. Sa tugon ni Purun, ipinakita niya ang isa pang imahe, pero lalo lang nalito si Taishi. Matapos pagmasdan ng mabuti, doon niya na-realize na ito pala ay nasa SS rank dungeon. Bahagya siyang natigilan at tinanong si Purun kung sigurado ba ito, paalala niyang kahit siya mismo ay may masasamang alaala sa lugar na iyon. Pero tumango si Purun ng 2 beses, parang batang tuwang-tuwa sa libreng ice cream. Nakita iyon ni Taishi at napangiti siya, tuwang-tuwa na parang nanalo sa loto kahit hindi naman siya bumili ng tiket. Pero bigla siyang natauhan nang lumabas si Karen mula sa silid at lumapit sa kanya. Kaagad siyang tumigil sa kanyang victory dance, at nagsorry dahil maingay siya sa ospital. Ngumiti si Karen at sinabing nagpapasalamat siyang nandoon si Taishi. Medyo nahiya pa siya at nagbiro na malapit ng maggabi kaya okay lang kung gusto nitong umuwi. Mabilis namang tumanggi si Taishi at sinabing ayos lang siya. Muntik na niyang masabi na uuwi lang siya kapag bumalik na ang father-in-law niya, pero naisalba niya agad ito at itinama bilang kapag bumalik na ang tatay mo. Medyo nalungkot ang mukha ni Karen, pero nagpasalamat pa rin siya ng taos-puso dahil tinutulungan siya ni Taishi. Napansin iyon ni Taishi at tinanong kung ayos lang siya. Tumango si Karen at sinabing naniniwala siyang malalampasan ng kanyang ina ang sakit. Sang-ayon si Taishi, sinabing tama siya, ngunit inilihim niya ang tungkol sa halamang ipinakita ni Purun. Ayaw pa niyang magbigay ng pag-asa nang wala pang kasiguraduhan. Pagkatapos, naalala niya ang araw na nag-drop out siya sa school at tinanong si Karen kung natatandaan pa nito ang sinabi niya noon sa school gate. Ipinaalala niyang nagpasalamat siya kay Karen, at sinabing alam niyang palagi siyang tinutulungan nito, at nangakong babayaran niya ang kabutihang iyon balang araw. Naroon si Taishi, nakapatong ang kamay sa kanyang dibdib, at taos-pusong hiniling kay Karen na huwag kalimutan ang mga sinabi niya at huwag kailanman sumuko sa anumang laban. Nagulat si Karen sa una, ngunit agad din siyang ngumiti at sumang-ayon. Makalipas ang ilang sandali, umalis si Taishi sa ospital at umuwi ng gabi. Pagdating sa bahay, mabilis siyang naghanda, parang estudyanteng mag-e-exam, at nagsimulang mag-impake para puntahan ang SS rank dungeon. Habang ginagawa ito, napaisip siya kung talagang mahahanap nila ang bulaklak sa pinakaloob na parte ng dungeon. Si Purun naman ay todo hype, gaya ng nakasanayan. Napabuntong hininga si Taishi at nagpayo sa sarili na baka matagalan sila, kaya dapat magdala ng sapat na supply para sa isang gabi. Habang naghahanda, panay ang tingin ni Purun sa kanya, hanggang sa matapos na si Taishi at mabilis na isinabot ang bag sa kanyang balikat. Agad namang tumalon si Purun papunta rito, parang handang-handa sa laban. Ipinaliwanag ni Taishi na ang pinaka-goal nila ay mahanap agad ang bulaklak. Nang buo na ang desisyon, umalis sila papunta sa SS rank dungeon. Pagdating sa lugar, napansin niyang medyo mahalumigmig ang paligid. Ipinarode niya ang bisikleta sa harapan ng dungeon at umamin na hindi niya inakalang babalik pa siya rito. Habang naglalakad, napansin niyang madilim pa rin ang loob, parehong-pareho tulad ng dati. Huminga siya ng malalim bago pumasok, alam niyang delikado ang bawat hakbang. Sumang-ayon si Purun at agad na bumuo ng shield-like barrier sa kanilang dalawa. Pagkapasok, agad silang sinalubong ng isang halimaw na galit na umatungal kay Taishi.
Pero sa halip na matakot, sumugod siya diretso rito. Dahil kasama si Puron, buo ang tiwala niyang mas malakas siya kaysa sa mga hayop na humaharang. Sa suporta ng matibay na shield ni Puron, ibinuhos niya ang isang suntok at agad na pinabagsak ang halimaw sa isang tama lang. Habang casual na naglalakad palayo, biglang may isa pang halimaw na umatake sa kanila. Napahinto si Taishi, halos manigas sa gulat, parang estudyanteng kakakita lang ng bagsak na exam results. Alam niyang baka hindi niya kaya itong eye block. Pero bago pa siya makakilos, biglang nag-transform si Puron sa anyo ni Taishi. Tinira ng halimaw ang pekeng ulo ni Puron, na lumipad palayo at nagpa-confuse sa kalaban. Doon nakita ni Taishi ang tsansa. Mabilis siyang sumugod at winikasan ang halimaw sa isang malinis na atake. Nang muling tumayo, napansin niyang napakaraming halimaw ang naghihintay sa unahan. Alam niyang habang lumalalim sila, mas dumarami ang mga ito. Sumang-ayon si Puron sa kanyang klasikong puro. Napansin naman ni Taishi na kung tumitindi ang dami ng kalaban, ibig sabihin ay malapit na sila sa hinahanap na bulaklak. Walang pag-aalinlangan, tumalon siya ng mataas at lumapag mismo sa gitna ng hukbo. Bumagsak ang kamao niya sa lupa at isang malakas na impact ang pumatay ng marami sa mga halimaw. Nakatayo siyang matatag, pinagdikit ang mga palad, at naghanda para sa susunod na move. Alam niyang hindi sila dapat magsayang ng oras. Kinolekta niya ang lakas at ginamit ang skill na nuclear fusion. Sinuntok niya ang lupa gamit ang magic at malakas na bigkas. Nang, hoy, muli siyang sumuntok sa hangin at muling nagsabi ng, hoy. Pagkatapos, pumailan lang siya sa himpapawid, pinakawalan ng napakalakas na atake, at winasak ang mga halimaw. Nang matapos ang matinding laban, bumagsak siya pabalik sa lupa, huminga ng malalim, at sinabi, sa wakas, tapos na rin. Mabilis na napaupo si Taishi at inamin na kahit pa kasama niya ang lakas ni Puron, sobrang hirap pa rin talunin ang mga halimaw. Sobra itong kumakain ng energy. Paglingon niya kay Puron, pabirong sinabi niyang baka gutom din ito at nagsisi siya na hindi siya nagdala ng kahit emergency food. Sino nga ba naman ang pumapasok ng dungeon nang walang baong snacks? Habang nagmumungkahi si Taishi na maghanap na lang sila ng pagkain sa paligid, biglang naglakad si Puron papunta sa isang direksyon, tila bingi sa lahat ng sinabi niya. Nagtaka si Taishi at nagtanong kung ano ang nangyayari at bakit biglang gumalaw si Puron ng ganoon. Pero nagpatuloy lang ang slime, inuusal ang paborito nitong, puro. Makalipas ang ilang metro, tumigil si Puron sa harap ng isang madilim na kuweba sa loob ng dungeon. Nang makita ito, kinabahan si Taishi. Kilala niya ang presensya, tiyak na negative energy iyon. Bigla niyang naalala ang King Buffalo, at doon niya na-realize na ito ang parehong lugar kung saan sila unang nagkita. Ilang saglit siyang nakatitig sa kuweba bago siya sumigaw, tinatawag si King Buffalo na lumabas. Galit niyang inutos na magpakita ito ng harapan. Biglang may lumabas na kamay mula sa dilim at isang tinig ang nagsabi na hindi na siya tatakbo ngayon. Kasunod noon, lumabas si King Buffalo mula sa kuweba, at ikinagulat ni Taishi ang itsura nito. Nagbago ang anyo ng halimaw at naglakad na ito gamit ang dalawang paa, gaya ng tao. Nervyos si Taishi dahil ibang-iba ito sa King Buffalo na una niyang nakaharap. Habang lumalapit ang halimaw, nagsabi itong matagal silang hindi nagkita, at walang pakundangang tinawag silang magkaibigang rat bastards. Tumawa ito ng malakas, idinagdag pang sila lang ang nag-iisang biktimang nakatakas sa kanya. Pero ngayong gabi, walang lusot, kakainin na raw niya sila. Halatang matagal nagkimkim ng galit si King Buffalo, parang Netflix watchlist na sobrang haba. Nang walang patumpik-tampak, sumugod si King Buffalo kay Taishi at Puron. Nabigla si Taishi at napansin na mas mabilis na ito kaysa dati. Halos hindi na niya naiwasan ang atake. Ngunit dala ng momentum, hindi agad lumingon ang halimaw. Sa halip, iwinasiwas nito ang buntot, pero maagap si Puron at ginamit ang slime techniques para saluhin ang atake. Napansin ni Taishi na sobrang bilis ng galaw nito, kaya wala siyang nagawa kundi mag-focus sa pagtatanggol para sa sarili at kay Puron. Biglang umikot ang King Buffalo at umatake mula sa likuran. Nang lumingon si Taishi, bumulaga ang takot sa kanya. Hindi siya sigurado kung kaya niyang i-block ang tirang iyon. Subalit, sa pag-iwas niya, laking gulat niya nang si Puron ang kagatin ng halimaw. Napatigil si Taishi, napaisip kung si Puron nga ba ang tunay na target mula pa sa simula. Nagpumiglas si Puron pero sa pilitin siyang nilunok ni King Buffalo. Sinabi ng halimaw na kung mahihiwalay niya ang slime mula sa tao, mas madali nang hulihin ang tao.
Pagkatapos, buong lakas nitong inihagi si Taishi at pinatalsik siya papunta sa pader. Bago pa siya bumagsak, bumalot ang shield ni Puron sa kanyang katawan at nagsilbing proteksyon laban sa crash. Pagkalipas ng 1 segundo, naglaho ang bubble, at tumingin si Taishi ng matapang kay King Buffalo. Buo ang kanyang tinig nang sabihin niyang nagkakamali ito, anumang gawin ng halimaw, hindi kayang sirain ang bond nila ni Puron. Ngumisi ng mapanghamon si King Buffalo at tinawag pa silang mga daga. Dagdag pa nito, sa huli, sila rin ang magiging pagkain niya, ngayon. Pati mga kaluluwa nila, itinaas ni Taishi ang kamay at pinakita ang isang kumikislap na bagay sa kanyang palad, sabay sabing mga buffalo ay kayang kumain ng kahit ano. Sa sandaling iyon, biglang lumitaw si Puron sa kanyang balikat, dahilan para makaramdam ng kaba si King Buffalo. Isang kakaibang liwanag ang sumabog mula sa bibig ng halimaw bago bumagsak ang malaking katawan nito sa lupa. Hindi na ito muling bumangon, natalo na siya nina Taishi at Puron. Hingal na hingal, nakahawak si Taishi sa kanyang tuhod at inamin na sobrang pagod na siya. Kailangan niya ng pagkain bago pa siya tuluyang bumagsak. Ngunit bago pa siya makapagpahinga, biglang nag-echo ang isang malamig at nakakatindig balahibong tinig, minamaliit silang dalawa bilang simpleng tao at slime. Napatigil si Taishi, nanlaki ang mga mata habang nakikita ang katawan ni King Buffalo na biglang naglabas ng madilim at nakakatakot na enerhiya. Mabagal itong tumayo, at laking gulat niya ng doble na ang laki nito at mas mabigat pa ang presensya kaysa dati. Hindi makapaniwala si Taishi sa kanyang nasasaksihan, at napatanong sa sarili kung paano iyon nangyari. Maraming salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ang video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-click ang bell icon para updated ka sa mga bagong kwento.